Hello guys, good morning. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong gagawin na isang air cooler. Kung mapapansin nyo, ito ay bago pa at may brand siya na Iwata. Ang sabi ng customer ay may pumutok daw nito sa loob at gusto niya ipa-convert na lang sa manual. Ang ibig sabihin nito guys ay hindi na pagagawa yung circuit board at gagawin na lang ito na manual. So yan ang gagawin natin ngayon. Try muna natin i-plug para ma-check kung talagang hindi gumagana. So i-press lang natin yung power button. Kung mapapansin nyo ay walang display. So confirm nito guys na hindi gumagana. Itong air cooler ay kakaibang design. Ito ay mayroon siyang top water tray. Diyan pumupunta yung tubig. Kung mapapansin nyo, may mga botas yan na maliliit. Diyan lumulusot yung tubig papunta doon sa cooling pad. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Ito ang cooling pad na sinasabi ko. Kung maobserban nyo, halos paikot ng kanyang body ay mayroon na cooling pad. Sunod natin na gagawin ay kailangan na matanggal yung control panel para ma-check yung kanyang circuit board. Sa pagtanggal nito, kapag natanggal na yung isang screw ay pupupukin lang sa gilid. Katulad yan guys. So yan ngayon ang loob ng kanyang panel. Yan kung makikita nyo, yan ang mga wirings. Tapos meron din siyang capacitor. Yan guys, kung makikita nyo may sonog sa ilalim ng mga wirings. Yan ang sinasabi ng customer na pumutok. Sa pag-convert nito, tulad ng sinabi ko sa mga nakarang video, ay kailangan ma-check muna yung cooling fan. Ganon din ang water pump at swing motor. Bago tayo mag-check sa mga nasabing device, ay kailangan mahanap muna yung mga terminal. Dito guys, ang unang hanapin natin yung dulo ng power cord or line 1, line 2. Katulad yan na hinahawakan ko, yan ang dulo ng power cord. Yan ang line 1 and line 2. Sunod, tatanggalin natin yung kanyang circuit board para hanapin natin yung mga marking ng bawat terminal. So, yan na guys, natanggal na natin. Hanapin natin ngayon ang terminal ng cooling fan. Ang cooling fan niya ay may 4 na speed. Low, medium, high at breeze. Hahanapin din natin ang terminal ng water pump, swing motor at float switch. Yan guys, sunog din ang kanyang inductor. Balik tayo sa hinahanap natin na marking. Kung makikita nyo, nandyan yung letter L, M at H. Yan naman ang call, swing at breeze. Yan naman ang terminal ng power supply, 230 volts. Ang susunod natin na gagawin bago tayo magputol ay maglalagay muna tayo ng label sa bawat terminal. Unahin muna natin lagyan yung sa power cord terminal. So yan ngayon ang label natin para sa power cord. Sunod ay lalagyan din natin ang terminal ng line 1. So, yan ngayon ang line 1 natin. Sunod naman ang line 2. Yan ang line 2 na nakakabit sa control board. Lalagyan din natin ng label ang line 2 na nakakabit sa terminal. Ngayon ay pwede nang putulin yung line 1. Ganun din ang terminal ng line 2.
Dahil sa dalawa na ang level natin sa line 2, pwede nang putulin yung isa para hindi tayo malito. Lalagyan lang ng electrical tape yung terminal ng line 2 dahil ito ang terminal na hindi natin gagalawin. Sunod ay puputulin natin yung terminal ng low, medium at high. Ganon din ay lalagyan din natin to ng level. Sunod ang white color terminal, iyan ang medium speed. Ganon din ay lalagyan din natin ito. Sunod yung red color terminal, iyan ang high speed. Kinakailangan lagyan din ito ng label. Yan ngayon ang level natin ng low, medium at high. Sunod natin na puputulin yung para sa call or pump terminal. Ganon din ay lalagyan natin ito ng label. So yan ang water pump terminal natin. Sunod natin na puputulin yung swing motor terminal. So yan ang swing motor terminal natin. Sunod natin na puputulin yung breeze terminal. Ito guys, may pang-apat siyang speed. Yan ang breeze terminal. So yan ang tagging natin ng para sa breeze terminal. Kung makikita nyo, may dalawang terminal pa na natitira. Yung black color, yan ang thermocouple para sa temperature, pero hindi natin to kailangan. Ang kailangan natin ay ito, yung white terminal. Yan ang float switch. So lalagyan din natin ito ng marking. Ang gamit nito kapag wala ng tubig ang water tank ay mag-switch off yung water pump para hindi masira ang water pump. Matapos natin lagyan ng label ang bawat terminal, ngayon mag-check tayo ng cooling pan, water pump at swing motor. Kukuha lang tayo ng connector na ikakabit natin sa line 1. Diyan sa line 2, nakakabit na dyan yung terminal ng water pump, cooling pan at swing motor. Maglalagay muna tayo ng masking tape sa lower niya para malaman natin kung may lumalabas na hangin. Ngayon i-plug natin dahil isa-isa natin yung bawat terminal. Unahin natin yung kanyang low speed. Yun guys, kung mapapansin nyo, gumagana yung kanyang low speed. Ngayon ang isusunod natin yung kanyang medium speed. Ganun din ay gumagana rin yung kanyang medium speed. Sunod naman yung kanyang high speed.
Yan guys ang high speed ng cooling fan. Kumbaga sa electric fan, yan ay number 3. Ngayon ang isusunod natin yung breeze terminal or breeze speed. Kung mapapansin nyo, itong terminal ay may nakasulat na anion. Pero hindi po yan anion, yan po ay breeze terminal. So, yan guys, kung makikita nyo, gumagana yung kanyang breeze speed. Kung mapapansin nyo, mahina lang ang buga ng hangin. So, ibig sabihin, naka-breeze mode siya. Ang susunod naman natin i-check yung swing motor. Ganon din ang gagawin natin. I-connect din natin dyan sa line 1. At pagkatapos niyan, ay obserbahan natin yung kanyang swing blade kung gumagalaw. Yan guys, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung kanyang swing blade. Ngayon, pag hindi gumalaw niyan na i-connect natin ang kanyang swing terminal sa line 1, ibig sabihin niyan ay sira ang kanyang swing motor. Ngayon, ang isusunod natin i-check yung water pump. Bago tayo mag-check ng water pump, kailangan na baklasin ang unit para makita ang water pump. Yan na guys, nabuksan na natin. Yan ang swing motor na kanina ay tinisting natin. Yan naman ang cooling fan na kanina ay tinisting din natin. Kung mapapansin nyo, napapalibutan siya ng cooling pad. Magtatanggal lang tayo ng isang cooling pad para makita natin yung water pump. So, yan na guys ang kanyang water pump. Ang katabi niyan ay ang kanyang float switch. Bago natin paganahin, siyempre, lalagyan muna natin ito ng tubig. Yan na guys, may tubig na. Ngayon magtitesting na tayo. So, yan ang terminal ng water pump. Ganun din ang gagawin natin. Ikakabit lang siya sa line 1. Yan guys, kung maobserban nyo, may umaakyat na tubig. Ibig sabihin yan ay walang problema ang water pump. Yan ang outlet ng tubig. Diyan lumalabas ang tubig galing sa water pump. Ngayon ang isusunod natin ang pag-check naman ng float switch. Yan ang float switch sa terminal. Sa pag-check ng float switch, kukuha lang tayo ng tester. Kung ganito ang tester nyo, isit lang natin sa buzzer mode. Yan ang buzzer nya. Tapos ilalagay na natin yung test prod sa terminal ng float switch. Kung mapapansin nyo ay tumunog kagad yung buzzer. Dahil yan sa may tubig yung water tank. Pag ibinaba yung floater, kinakailangan na mawala yung buzzer. Pag nakataas naman yan, ay tutunog yung buzzer. Ibig sabihin yan guys ay okay itong float switch. Bago tayo mag-proceed sa susunod nating gagawin, ipapakita ko muna sa inyo ang diagram kung paano natin ginawa yung pag-check ng cooling fan
swing motor at water pump. Kung makikita nyo, yan ang mga pinutol na terminal ng cooling fan, swing motor at water pump. Yan ang line 1, yan naman ang line 2, at yan naman ang close-end terminal. Yan naman ang ginamit natin na plug-in connector. So ganito lang ang ginawa natin. Unang chinik natin yung low terminal. Yung low terminal ay inilagay lang natin dyan sa plug-in connector. Ganon din ang medium terminal, high at breeze terminal. Ganon din ang terminal ng swing motor at water pump. So ganon lang guys ang pag-check ng mga devices ng air cooler kung gumagana pa o hindi. Ngayon ang susunod natin na gagawin ay magkakabit na tayo ng mga switch. Bago tayo maglagay ng mga switch, ibabalik lang muna natin yung mga cover. Ito ang kanyang panel board. Ito yung lalagyan natin ng mga switch. Kung makikita nyo, meron siyang power button, speed, timer, call, breeze at swing. Pero yung timer, hindi na natin yan may lalagay. 5 switch lang ang kailangan natin sa conversion. Isang rotary selector switch at 4 na rocker switch. Ganito lang ang pag-layout niyan. Kukuha lang tayo ng masking tape para makita ang marking natin. Sa pag-layout nito, kinakailangan nasa center ang rotary selector switch. Susukatin lang natin yung sentro ng panel board. Yun na guys ang rotary selector switch natin. Nilagyan ko na yan ng wire para sa common.
Nakikabit na natin yung selector switch. Ngayon ang isusunod natin yung para naman sa rocker switch. Kukuha lang tayo ng blowtorch para initin yung cutter. So, yan na guys ang apat na butas para sa rocker switch. Ngayon ang susunod natin ay ilalagay na natin yung apat na rocker switch. Yun na guys ang apat na rocker switch na ilalagay natin. Kung mapapansin nyo ay nilagyan ko na yan ng mga wire terminal para hindi na tayo mahirapan sa termination. Yan na ngayon ang apat na rocker switch. Ayan guys, nilagyan ko na ng label para alam natin ang bawat switch. Ngayon mag-umpisa na tayo sa wiring connection. Sa wiring connection natin, uunahin natin yung power switch. Yan ang power cord. Hanapin lang natin yung line 1. Kung makikita nyo, yan ang power switch. So ang ikakabit natin dyan, yung line 1. So, yan ngayon ang line 1 na nakakabit sa power switch. Ngayon ang isusunod natin yung switch ng swing motor. Ganito lang ang connection niyan. Ikakabit lang natin ang isang terminal sa isang terminal ng switch. At ang isang terminal ng switch ay pupunta dito sa terminal ng power switch sa line 1. So, yan ang connection natin ng switch para sa swing motor. Yan ang isang terminal ng switch at yan naman ang isang terminal na pumunta sa power switch. Sunod naman natin ang gagawin yung control ng cooling fan. Yan guys, kung makikita nyo, nilagyan ko na yan ng marking para madali ang connection natin sa control ng cooling fan. Una natin ikakabit na terminal yung low, medium at high. Yan na guys, nakabit na natin yung tatlong terminal. Kung mapapansin nyo, mayroon natitirang isang terminal. Yan ang common. Yan ay didiretso rin sa line 1. Ganun lang guys ang connection ng control ng cooling fan. Ang susunod naman natin yung switch ng brace speed. Yan ngayon ang connection ng brace speed terminal.
Yung isang terminal ng switch ay dumiretso rin sa line 1. Ngayon ang isusunod naman natin yung switch ng call. Yan ay water pump. Ang water pump terminal ay dadaan sa switch at ang dulo naman ng switch ay dadaan muna sa float switch bago mag line 1. Yan guys, na terminal na yan ay kinakailangan dumaan muna yan sa float switch. Yan ang float switch sa terminal natin. Yan ang isang terminal ng float switch na dumiretso sa line 1. Yan ngayon ang complete wiring connection ng ating conversion. Lalagyan lang natin ng string cable tube para sa ating insulation. Bago natin iayos yung mga wirings, ipakita ko muna sa inyo ang diagram kung paano natin ginawa ang wiring connection. Yan ang 5 switch na nilagay natin. Yan ang line 1 at yan naman ang line 2. Yan naman ang swing motor, cooling fan, water pump at float switch. Una natin ginawa yung power switch. Kung mapapansin nyo, mula sa power switch ay i-connect natin sa line 1. Ang sumunod yung switch ng swing motor. Ang terminal ng swing motor ay dumaan sa switch at ang kabilang terminal naman ng switch ay dumiretso sa line 1. Yan naman ang tatlong terminal na hininang natin sa rotary switch. Yung common terminal niyan ay ganoon din, dumiretso rin sa line 1. Ang isinunod natin yung breeze sa terminal. Ganon din ang ginawa natin, dumaan din sa switch ang breeze terminal at ang kabilang terminal ng switch ay dumiretso rin sa line 1. Yung huli na ginawa natin yung switch ng water pump. Kung mapapansin nyo dito sa diagram na to ay ang float switch ay nakaseries sa line 2. Pwede rin naman nakaseries yan sa line 1. Ganon din ang terminal nito ng switch ay dumiretso rin sa line 1. So ngayon bago tayo mag-testing ay i-arrange muna natin yung mga wirings. So yan guys, tapos na natin may lagay yung manual switches. Ngayon magti-testing na tayo. Sa pag-operate nito, siyempre uunahin natin yung power switch. Pagkatapos ipipitin natin yung control ng cooling fan. Yan ang low speed. At pagkatapos i-try naman natin yung medium speed. Ngayon ang kanyang high speed. Ang susunod natin na titestingin yung kanyang swing.
Yun guys, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung kanyang swing blade. Ngayon, itry naman natin yung kanyang coil or ang kanyang water pump. Ayan guys, kung mapapansin nyo, umaakyat yung tubig. Ang tubig na yan ay dadaloy papunta doon sa kanyang cooling pad. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ay basa na yung kanyang cooling pad. Ngayon, i-switch off muna natin yung fan at itatry natin yung breeze. Yun guys, ang buga ng hangin ng breeze ay banayad lang, hindi masyadong maingay. So, ganoon lang guys ang pag-convert ng air cooler from digital to manual. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ko sa inyo ng konting kaalaman.